Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time na po na manood, please click mo na yan, Jervis TV, Manila. Anyway guys, wala na pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin ngayon for today's reflection about family. Yan. Gaano nga ba kahalaga ang pamilya? So sa atin dito sa Pilipinas, napaka-importante, di ba? Masyado tayong close sa isa't isa. Kung pwede, wag na maghiwa-hiwalay. Minsan magkakasama pa sa isang bahay. So kung magsasurvey ka ngayon, makita mo sa bawat pamilya, minsan kahit may asawa na, may mga apo na, di ba? Magkakasama pa sa isang bahay. O sa isang compound, magkakamag-anak din. Pero meron din namang mga pamilya na nasira, di ba? Dahil inabandona nung nanay o kabaligtaran naman yung tatay, di ba? Yung iba yung nag-abroad lang, minsan di na umuwi kasi may mga pamilya na pala sila doon sa abroad. Samantalang meron din naman talagang original na pamilya na iniwan naman dito. So maraming kwento yung paghihiwalay, di ba? Pag-aabandona ng pamilya, o meron din naman nagkaaway-away, di ba? Magkakamag-anak, kakapatid, mag-ina, di ba? Magtatay, nag-aaway-away bilang isang pamilya. So, ganun pa man guys, nagbabala ang Bible dito. Meron tayong babala sa banal na aklat. So, ayon kay unang Timoteo, chapter 5, verse 8, ang sino mang hindi kumakalinga sa sariling kamag-anak, lalo na sa sariling pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya at masahol pa sa mga hindi nananampalataya. So yun guys, napakabigat ng Bible verse natin ngayon, di ba? Pero malalim siya guys. It's about family. So kung hindi ka raw kumakalinga o tinalikdan mo ang iyong pamilya, mas masahol ka pa sa hindi sumasampalataya. Kasi naniniwala kang meron Diyos, tapos ginagawa mo to, dadaigin mo pa yung parang atheist na hindi naniniwala sa Diyos. Dahil napaka-importante ng pamilya. So, minsan, di ba, kinakalimutan yung sariling pamilya, tapos mabalitaan, ang daming sinusuportahan sa labas. Tulong dito, tulong doon. So, minsan sa kadahilanan din siguro dahil nung una, siyempre tumutulong, nagsawa, inabuso. So, tinalikdan yung pamilya o yung mga kamag-anak na dating mga tinutulungan niya, umaasa sa kanya. Pero wag po, kasi pamilya yan. Siguro darating yung time na mapapagod ka lang din, maiinis ka lang dahil parang inaabuso ka na, di ba? Pero wag po kasi nga, ang pamilya ay napaka-importante. So kung si Jesus nga, di ba, nung naipako na sa krus, hinabilin pa, di ba, ang kanyang nanay kay San Juan. Ang sabi niya, babae, narito ang iyong anak. Di ba? Tapos, Juan, narito ang iyong ina, si Mama Mary. So, ibinilid pa. At hindi lang yan, guys, di ba? Kahit nung sa una pa, nung nilikha ng ating Panginoon, ng ating Diyos, si Eva at Adan, so ang purpose niya, magkaroon ng pamilya. Di ba? So, dumami tayo ng dumami hanggang sa panahon ng ating Panginoon Yesu Cristo, 2,000 years ago, di ba? Nagbuo din siya ng sarili niyang pamilya. Nandiyan si Mama Mary, di ba? Si Saint Joseph, naging buong pamilya siya. So, yun ang sumusimbolo na bilang maganda at maayos na pamilya. Pwede naman sa di ba, Joseph, pwede namang hindi nadadaan kay Mama Mary. Pwede namang lumitaw na lang bigla. Kaya naman niya yan, di ba? Kasi powerful nga ang ating Diyos, di ba? Lahat ng bagay, kaya niyang gawin. So, bakit hindi niya ginawa yun? So, kasi sumusumbolo din siya bilang isang maayos na pamilya. Kaya yun sana guys ang ating bigyan ng pansin na pagsumikapan natin na yung pamilya natin ay maging maayos. Diba? Maging maayos ang pamilya natin dahil tayo yung kailangan maging moderno, lalo na kung may mga anak ka. Diba? May mga anak tayo. Kasi ang mga bata tumitingin sa atin dyan. Kaya nga, di ba, may kasabihan tayo dito sa Pilipinas. Pag yung bata, tinanong mo, di ba, anong sasabihin ng bata? Paglaki ko, gagayahin ko ang tatay ko, di ba?
So, kailangan maging mabuti ka. Pero kung lasinggero ka, addict ka, di ba? O magnanakaw ka, o kung ano pa mang ugali mo, eh baka ganun din ang gayahin ng mga bata. Kasi nga tayo tinitingala ng ating mga anak o ating pamilya. At later on, kasi magiging next generation ng mga yun eh. So at least kinakalat natin yung mabuting balita o yung maging maayos na pamilya, di ba? Na hindi mo pinababayaan, binibigay mo responsibilidad mo, at nagiging halimbawa ka. Nagiging halimbawa ka sa bawat pamilya. Kasi yan ang gusto mangyari ng Diyos na dumami ng dumami ang mga mabubuting pamilya na nagbibigay ng isang halimbawa sa susunod pang mga henerasyon. Kaya huwag po nating pabayaan kagaya ng ating mga magulang, di ba? Kung boy pa yung mga magulang nyo, guys, ha? Ako wala na akong magulang kasi patay na eh. Kung buhay pa yung mga magulang nyo, tawagan nyo, di ba? Kahit kada linggo lang, tawagan nyo. Pero kung birthday, di napuntahan mo, padalan mo ng cake, padalan mo ng mga paborito niyang pagkain. Kasi minsan lang yan eh, di ba? Minsan lang yan mabuhay. At yung oras, tumatakbo. Pag nawala yung pamilya, ang nanay mo, parents mo, wala na, hindi mo na magagawa yan kahit kailan. Dahil pare-pare lang tayo, minsan lang mabuhay dito sa mundo. Kaya, bigyan na nating halaga ang pamilya. Huwag nating pabayaan. Kaya nga, matindi ang babala, di ba? Ni Timoteo sa sulat ni San Pablo. Kaya sabi niya, na mas masahol pa ang taong tinalikdan ang kanyang pamilya. Mas masahol pa sa hindi sumasampalataya. So, matindi yan guys ha. So kaya kailangan lalo pa nating mahalin ang ating pamilya at mga kamag-anak. Kasi minsan nagkakatapuhan lang, di ba? Nagkakasira sa mga kamag-anak. Minsan hindi na nag-uusap. Taon na lumipas, hindi pa rin sila nag-uusap. So, ayahan natin, panalangin natin na maghilom yan. At darating yung panahon na magkabati-bati na ulit. Na lagi naman itong pinapanalangin natin araw-araw guys sa ating sinishare na good news, di ba? Sa vlog ko na to na ang pamilya ay kailangan magkaisa, magbigkis-bigkis para lalong masaya, di ba? Dahil yan ang gusto ng Diyos, na maging maayos ang pamilya, nagmamahalan, nagtutulungan at nagsusuportahan. So, tayo manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa paalaala na to. Na minsan, Lord, nakakalimutan namin ang mismong pamilya namin, mga kamag-anak namin, na nagkatampuan, na di na nakakasundo. Loobin niyo Lord na dating ang panahon na magkaayos-ayos na po ang lahat. Mangibabaw ang maging magkadugo, magkapamilya at magkamag-anak. At sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na lagi nating pinagdarasal ngayon, kung may matindi kang karamdaman sa physical, emotional o financial, sabayan mo ko sa napakasimpleng dasal pero epektibo kung manampalataya ka, maniwala ka na may magagawang milagro sa iyo ang Diyos. So tayo manalangin muli. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin ngayon nanonood sa aking vlog, lalong-lalo na may matinding karamdaman na. May stage 4 cancer na. May taning na sa buhay, Lord. Hindi na makatayo, Lord. At kung ano pang mga karamdaman nagpapahirap sa kanyang katawan, ipuhin niyo po, Lord, ng inyong mapagpalang kamay. Napagpagaling na kamay, Lord, yakapin niyo po, Lord. Tanggalin niyo po kung ano mang kanyang nararamdaman, Lord. Para sa kanilang pamilya. Ganoon din po sa mga pamilya ko, Lord, na nagkasira-sira, nagkawatak-watak na. Dahil sa hindi pagkakaunawaan. I-bless niyo po ang pamilya nila, Lord. Pagbikis-bikis niyo po muli para bumalik ang kanilang maganda at mabuting pamilya. At sa financial, Lord, na kami lahat ay kailangan namin doon, Lord. At lalong-lalo na po, yung mga kapatid namin, walang-wala, Lord. Ultimo pambili ng bigas, Lord, ng ulam, ng pamasahe, pambayad sa bahay, kuryente, tubig, baon sa eskwelahan, pambili ng gamot, Lord. I-bless niyo po lahat ng kanilang hanap buhay, Lord. I-bless niyo po kami lahat para sa aming pamilya at mag-provide namin ng pangangailangan namin. So, mga tinihiling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Santo. Amen. Thank you very much po.